may bago ho tayong resource person ngayon at gulay pa rin ang ating pag-uusapan. This time, ang malunggay. Dahon po ng malunggay ang ating pag-uusapan ngayon. Dito pa rin yan sa San Miguel, Bulacan. Dito daw. Turn left. Ito pong maliit na daanan. Ayan daw. Ito? Ayan, nakikita ko na si Sir. Morning, sir. Morning. Hindi mo pala kilala yung agribusiness. Ngayon pa lang po. Hindi naman tayo masyadong pala panood. Misis ko po. Ay, Siya yung nagbiyahe. kayo nagbiyahe noon? Opo, siya yung nagbiyahe nun. Sino magbibiyahe ngayon? Siya pa rin po. Sipag ah. Kasama ko rin po siya nangunguha pagka nangunguha kami ng malunggay. Yung malunggay. So, nag-start ng araw natin ng maagang maaga. Nag-pull out tayo sa Manila ng around 3 a.m. At exactly 5, nandun na po tayo sa location. Binakod ko nga po sa ginagawa kong bahay, malunggay. Okay. Ito bahay mo? Pinapagawa pong kasalukuyan. 2 years na pong pinapagawa. Mataas ah. Bumabaha po kasi dito eh. Ayan, kasama i-introduce natin. Kasama natin si Richie Arcega. At aksidente, nagkita tayo noong nagkita tayo sa Kamyas ba yun? Opo, sa Kamyas. Oo, so sila pala yung mga grupo ng mga nagdadala ng mga gulay sa Balintawak. Opo. Na nanggagaling dito sa Bulacan. San Miguel, Bulacan. So si Richie, ang specialty nila ay dahon ng malunggay. Yan. Nakakatawa, no? Bawat farmer, may kanya-kanyang specialty sila na crop. At sila Richie ay malunggay na sila rin ang nagdadala diretso sa Balintawak. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Okay, so saan kayo nangungunang malunggay kung ano lang? Pagka, ito po, mayroong mga puno-puno lang po na ganyan. Like that. Tapos ito pong dito sa Gawirita. Mga backyard lang? Opo, backyard lang po. Uy, may bayabas Kaya may mga unti-unti lang po kami kinukuhanan. Oo. Kumbaga po, parang pinupulot lang po namin sila sa bawat backyard. Iniipon lang namin sila para dumami. So mga ilang bakuran ang kinukuhanan nyo? Minsan po, pagka po marami, yung mga tanim talaga na mararami, Oo. halos 2 bakod lang po, ganun. Pero ito po kasi, kaha-harvest lang talaga namin ito. Ito po yung natira namin nung last day, nung Monday ngayon. Nung Monday, nung Opo, nagkita kaya po tayo. yung iba, kalbo wala po silang dahon. Oo nga, no? Tapos ito po yung may mga dahon-dahon pa. So Kasi po, ang malunggay, tuwing kailan mo siya tatalbusan? every 1 month po. Umiikot siya. Ang tagal pala. Kada 1 buwan. Opo, matagal po siya. Isang Kasi buwan? po, ang ginagawa po namin sa kanilang Okay. pagkuha, kaya siya na matagal, is puputulin Yung talaga namin putol, yung pinakasangan buong ganyan. sanga. Opo, and then kukunin namin isa-isa dahon na ganyan. Ayan. Tapos, syempre, tapon po ito. Tapos, kuha ulit. Kaya po Bakit ganun? Hindi pwedeng ganito lang? Hindi po. Aakyat kasi. Kasi po, lalaki lang yung puno niya, pero hindi po siya magdadahon na ng maayos. Kaya po, ito yung pinaka best time of harvest. Kasi tingnan nyo po, pagka sumosobra na siya ng araw, dumidilaw na po yung pinakailalim niya. Oh. Kaya ito po, natira nga lang kasi namin. Kaya yan, may mga dumidilaw na po mga ganito. Yung mga bandang taas. Lalo po pag tag-araw, talagang as in, matagal po talaga siyang lumago. Gano'n na po katagal na hindi umuulan. Kaya po medyo matagal-tagal na rin siya, medyo mataas ang presyo. Halos inabot po siya ng 80. Mataas ang presyo ngayon. Inabot po siya ng 80 pesos per kilo. Ayan, tip po tayo sa mga audience natin ha. Pag tag-araw, mas mahal ang mga gulay. Ang mga dahong talbusan. Hindi lang malunggay, pati tanglad. Opo, tanglad. Pero bakit ang talbos ng kamote mababa?
mas mabilis po siyang humaba pagka tag-araw. Dahil natutubigan naman. Basta natutubigan po siya ng maayos. Ang kamahalan po ng talbos ng kamote, syempre number 1, pag bumagyo ng malakas, kasi nasisira ang mga gulay. And number 2, yung December, January, February. Dahil malamig po ang panahon. Dahil malamig ang panahon. Opo, ang sistema naman niya, ang mga may dagtapo pala, maging yung kangkong, mabagal siyang humaba kapag malamig ang panahon. Yun din po yung natutunan po namin. So kung malamig ang panahon, magmamahal ngayon yan. Opo, mas mahal po yung kangkong at saka talbos ng kamote. Pero ang malunggay po, basta tag-araw lang. Mahal. Opo, kasi pag tag-ulan, ang Batangas madami. Oo. Sobra rin yung nanggagaling ng Batangas, diba? Opo. So kagaya nito, ito pwede to. Opo, igi po. Yan. Tapos iisa-isahin po natin kuhanin to. Yan. Kasama yung tangkay. Pero bakit yung mga taga Batangas isang buong ganito? Opo, magkaiba po kami ng style. Siya po yung may tanim nito, si Kuya. Ay, ayan. Kuya. Kuya Sani. May vlogger tayong may vlogger tayong mang-istorbo sa inyo. Siya naman okra yun. Okra naman sa Kuya. Po magtanim yan Pero tanim din po niya ta. And then, uubusin po natin yan. Lahat po talaga siya as in. Hindi ko maputol yung dulo. Dito nyo po kuhanin. Yan, kasi makunat po talaga yan. Ha? Sige. Ito, pwede rin to. Apo. So itong puno niya, pagulang lang ng pagulang yan. Opo, papalaki lang siya ng papalaki, pero dire-diretso po siyang nagdadahon. Opo, hindi po siya nagtitigil sa kada dahon, basta nababasa yung lupa. Hanggat nababasa po siya nadidilig, mas mabilis po siyang magdahon. I see. Richie, ikaw siguro yung dulo. Hindi ko talaga pag nababali Kuya, mas lalong Yung nag-a-advance ng bayad. Sumisipag. Sabi ni Kuya, marami daw talbos pag nag-a-advance. Kasi sumisipag yung may-ari ng tanim. Tapos may Richie, may specific variety ba ang malunggay? Wala. Meron po siyang variety pero di ko po kasi kabisado Meron po mga mahahaba talaga yung bunga niya. Yun po yung mga pinagbubunga. Pero pwede rin naman siyang dahunan. Kaya lang yung iba ayaw po ibenta dahil mas gusto nilang nakikita yung bunga. Mas gusto nilang nakikita yung bunga na? Nakukuha po nila yung bunga kasi marai siyang bunga. Maganda siya magbunga, hindi katulad nito. Pero ang malunggay po, hanggat dinadahunan mo siya, hindi po siya mamumulaklak. Hindi mamumulaklak. Tama. Dire-diretso lang po siya puro dahon. Opo. Sana itong mga pwede ring itanim itong mga to? Ito pong mura, hindi. Hindi. Ang naitatanim lang po niya yung magugulang yung matanda talaga. Opo. Tapos may secret din po sa amin na ginagawa para siya yung halos 90 or 80% tutubo talaga. May sekreto sa pagtatanim. May ginagawa po kami. May routing Meron na yan? naman po talagang mga tumutubo kahit na itusok lang. Oo. Pero mas malaki po yung chance niya na tumubo if nilalagyan siya ng tulis sa dulo. Patulis. Opo, nilalagyan siya ng tulis. Tapos, hindi po siya itutusok lang. Lalagyan namin ng butas yung... Muna. Opo. Para hindi masugat yung... Opo, para hindi siya magasgas yung balat. Magasgas yung balat. Kasi pag nagasgas yung balat, mamamatay na. Opo. Hindi na siya magtutuloy no? Yan, daang sili. Binibiyahe rin po namin. Nagbibiyahe ka rin ng daon ng sili? Opo, binibiyahe rin po namin ng ganyan. So ito, pwede rin to? Maliliit? Opo, pwede na to? Ito po yung sinasabi ko. Pagka sobra siya sa araw, naninilaw na. Dahon. Nasisira lang. Tapos after po nito, after natin kuhanin na ganito, meron po siyang ginagawa pa kami para hindi siya malugas. Itong dahon? Opo. Kasi pagka po ito hindi siya nilagay sa yelo, tsaka yung paracetamol na ginagamit namin. Paracetamol? Yes. Yung
pampalagnat, yung medical, panggaling po ganyan? sa lagnat. Flugard, gano'n. Opo. Pero ang ginagamit lang namin yung mga generic lang kasi medyo mahal po Mahal pagka din. may brand eh. Hindi naman masama sa katawan yan. Hindi naman po kasi ano lang naman inilulubog lang po namin siya. Yung iba nga po ayaw bilihin pag alam nilang wala. Dahil malulugas lang po parang walis ting-ting lang yung ganun ba? dahon niya. Mauubos po talaga yan. Yung pag ipinagpag po nila ganyan, Laglag siya. laglag po lahat ng dahon niya. At ayaw po ng mamimili yun. Kaya puro yelo. Pag may yellow, hindi na pwede. O pwede na rin to. Isa-isa lang naman. Pagka po isa-isa lang, kinukuha na rin po namin, hinihimay na lang namin, tinatanggal. Pag nilulubog na namin sa gamot at ano. May ganun pala. May mga sekreto pala. Opo. Noon na nga rin po, hindi namin alam yun. Kaya pagka dinala namin sa Maynila at pinagpag nila, magagalit nalalaglag. Customer, alam bibili. Ang nagpapagpag yung customer, no? Opo, pagka po kasi dinakot nilang ganyan, tatanungin kung may gamot ba to. Tapos papagpag po nilang ganyan, ay para po talaga siyang umuulan. Kahit na bagong ani? Kahit po bagong pitas, kunyari po ito, pinatas natin ngayon, dadalhin sa Maynila mamaya. 11 kasi dating nila ron eh. Pagdating po nila ron yan, lagas na. Po yan, lagas na yan. Naranasan po namin yan, may nagpadala sa amin, hinabo lang doon sa may kamyas, hindi po niya nilagyan ng gamot. Alaring yelo. Binasa namin ng tubig, tinry namin. Ganun po talaga. Pagdating po ron, laglag na po lahat ng dahon. Talagang kaakma na ata, kaya po yata naging gamot sa ubo yung malunggay. Dahil meron paracetamol. Pero hindi naman. Talagang ma-vitamins po ata talaga ito. Meron pa tayo dito? Opo, ito. Right po ito. Paano mo binabayaran naman si kuya? Per kilo po. Per kilo? Opo. Binabayaran ko po siya 20 pesos per kilo. Ayan. Ayan, magsawa po tayo sa gilid-gilid. So, kung may fish pan ka pala, maganda, no? Ayaw po, sa mga tarondo ng fish pan. Yung para tulad nito, para siya double purpose yung fish pan mo. Madaling diligin. Hindi masasayang gilid ng lupa. Sabi ko nga po kung mayroong pinakamaganda ipambakod sa bahay, ito malunggay. Kasi ito, unang-una, kaysa sa mga, para sa akin po yung mga halaman, mas gusto ko po ito kasi nagiging pera eh. Kasi dilig lang ng dilig. Hindi mo na pala siya kailang itak-itakin, no? Hindi na po. Meron po mga lugar, yung malalaking puno na inaabot. Yun, naobliga po para tinatawag po namin pababatain. Para po lumiit muna ulit yung puno niya. At magdami siya ulit na. Mas madami. Mas madami po. Tsaka maliliit lang pong ganyan. Ayan. Ganyan po yung style ng Batangas. Ganito yung style ng Batangas. Opo, ganyan. Diretsuhan na to, ganyan. Isa-isang ganyan. Pero mas magandang ganito. Opo, hindi na sila kasi maghihimay kung tawagin namin. Okay. Hihimay tayo. Anong oras tayo pupunta dun sa isang harvestan nyo? Gumagayak lang din po yung misis ko. Gumagayak na. Grabe, kayong dalawa rin ang naggagayak talaga? Opo, dalawa rin po. Ilan ba anak nyo, Richie? Isa pa lang po. Bagong lang kayo? Hindi, 6 years na po. Magsa 7. Hindi pa siguro will ni Lord na masundan. Richie, yung dulo. Sakto naman din po, nagpapagawa naman niya kami ng bahay. Ano yan? Katas ng malunggay yan? Opo, katas ng biyahe. Katas ng biyahe. Opo, iba't ibang klase. Pero may sarili kang farm ng malunggay? Ala po, lang. Nagtry po kasi kami magtanim yan sa bukid. Sa barangay Magmarale. Ngayon po, ang nangyari sa kanya, tumubo naman, kaya lang hindi siya nagdadahon na maganda. Dahil? Hindi ko rin po alam eh. Kasi ang nangyayari po sa kanya, dadahon siya ng ganito. Yun po mga dulong-dulo lang niya halos yung gumaganda.
Hindi ko po alam kung sa lupa ba may problema or Baka sa lupa. hindi ko po alam eh. Hindi ko nga po alam yung Batangas kung ano tinataniman nila eh. Oh. Kung ba't nila napapaganda yung Batangas. Oh, ano? Hindi ko nga po alam. Hindi ko kasi nasa search ko Ito ano kasi- taniman nila eh. Hindi naman kayo nagpo-fertilize dito, di ba? Hindi po. Meron pong iba. Tinatry Nagpo-fertilize nila yung yung iba. fertilize. Oh. Sabi nila, mas gumaganda raw po. Sinubukan ko naman din po rin sa nasa bukid namin na yun. Oh. Wala naman Hindi din po rin. naging effect. Ano ba dating nakatanim doon? Palay po. And then, nilagyan ko po ng seed pa nga po ginamit ko eh. Hindi pa ganito. Hindi cuttings. Hindi, Ano bang hindi. anong mas maganda itanim? Ganito, cuttings, Cuttings or po. seeds? Cuttings, para sa akin, Dahil mas mabilis po siyang lumago. lumago. May Dahil pag hintayan kasi yung nagsimula po ano. ito mag-usbong, dire-diretso lang. Yun kasi palalakin mo pa, no? Opo, yung seed eh. Matagal po talagang magkaroon ng puno, yung pinakapuno. Bali, tumataas lang siya ng tumataas Oh. bago siya lumaki na ganito. Kasi dalawang klase po itanim namin sa Magmarali na yun. Yung isa, sa gilid ng fish pa na ganyan. Kasi Oo. paha-harvest lang po namin nun eh. Mas maganda po. Puno po yung tanim namin. Tapos sa pitak nga, Oh. seed. Kaso hindi po talaga gumanda. And then nag-try po kami ng cuttings sa Oo. pitak. Hindi rin naman po gumanda. Hindi rin. Opo. Kaya para sa akin, parang hindi recommended na itanim sa pitak. Hindi kayo nababaha. Yung sa Magmarali po, hindi po nababahayin. Ito naman po, basta tubo na, basta malaki na, kahit mabaha po siya, kahit mababad po siya, hindi naman siya, namamatay or nasisira. Oh. Tuwing kailan ang taniman? Kahit anong season po, basta po dinidilig. Basta madiligan lang. Opo. Pero syempre mas magandang kung tag-ulan. Ay, opo. Kasi hindi na po masyado mag-ano ng dilig. Na Katulad po ano nun, ba to? Ano yung lugar na ideal? Dapat hindi nababaha, ano? Same lang naman po. Ang ano lang talaga, yung hindi nababaha is hindi siya masisira kapag katag-ulan. Oo. Ito po, bumabaha po ito. Pero hanggang lang, hindi siya lumulubog. Mm. Hanggang puno lang. May mga customer na ang gusto nila ay yung dulo lang. Dati po may customer akong ganon. Oo. Pero nung natutunan po niya na parang yung dulo ng ganito lang is gusto niya mas marai ganito eh. Oo. Kaya lang po nung sumunod na mga araw, mas gusto na niya yung may dahon. Dahil? Kasi mas siguro po hinahanap ng customer sa kanya dahon talaga. Nagtitinda rin Yung siya? may tangkay. Si Kuya Sani. Hello, Kuya Sani. Ang farmers ng Sipag ni Malunggay. Kuya Sani. Sa Maynila po. Ito na lang puno na to. Last na. Last na to. Apo. Tapos magagak na tayo. Apo, lipat na tayo. Lipat na tayo. At least hindi mo na pala, hindi mo na kailangang nagtanim ka Apo. ng cuttings. Ilang buwan bago mo siya maharbisan? Harvestin? Wala po akong bilang eh. Basta po kasi, meron kasi mabilis lumago. Oo. Yun, katulad po nun, yung tanim po ko po na yun, 2 Oo. weeks pa lang po yun eh. Yung Makikita niya po mamaya yun. talaga? Tanim ko na 2 weeks. 2 weeks lang meron na. Hindi, pa lang po yun. Kasalukuyan po lang po siyang tumutubo na makikita. Meron ka na makikita na tumutubo sa kanya. Mga tansya mo, mga ilang buwan? Siguro bago pa kinabangan, 4 months eh. 4 months. Opo. Meron ka na. Opo. May makukuha ka ng unti-unti nun. Ay, hindi po, vlogger po ako. Tapos pag tinanim mo, anong alaga mo? Tubig lang? Opo, tubig lang. Puro dilig lang po. Puro dilig lang. Opo. Walang fertilizer. Ayan, after kuhanan, wala na siyang dahon, kaya antay ulit ng kasunod na dahon. Hantay na sa susunod na dahon. Opo. Teka, marami pa to. Sige lang po.
Ilan kayo namimitas? Meron po ako mamimitas na 2. Oh. Tapos yung kami mag-asawa. Kasi ang kinakailangan po namin sa ngayon 40 kilos lang. 40 kilos lang? Opo. Itong araw na to? Opo. Kasi may mga araw po talagang matumal. Pagka naman yung mabili, maabot kami hanggang 60 kilos. 60 kilos? Opo. Konti-konti lang naman din po. Hindi katulad ng Batangas na talaga napakarami po nila magdala. Kasi pagka po dumadami at bumibigat ang market, nasasayang lang. Iniiwanan lang nila sa tindahan. Pagka hindi nila nauubos, so nasasayang iwanan lang. Hindi naman po kasi pwedeng kinabukasan. Yun pa rin. Dahil nalulugas na po. Hindi na siya mabibili. Kumbaga limited hours lang po yung ano niya. 40 kilos lang. Yun lang iluluwas ni misis mo? Yung sa malaki kasi may ibang ano ka pa. May ibang kalakal ibang kalakal pa. Opo. May kangkong. Saan nanggagaling ito lang kangkong. Tingnan niyo po. Hindi siya nag-work kapag fish pan. Hindi siya masyadong gumaganda. Hindi katulad ng running water. Ng ilog? Opo. Ayan. Okra. Ganda ng okra. Okra kahit saan lang eh. Ba't napakalago ng sili ni Kuya? Anong ginagawa niya? Tinatabaan mo ba yan? Yeah. Anong pataba mo, Kuya? Variety po ng sili na to talagang malakas siyang lumago. Yurya. Ito, hindi na po namin... balik tayo nun sa bahay. So pagdating natin, kina Richie, pumunta tayo kaagad sa kapitbahay, walking distance dun sa bahay niya, at tayo ay nag-harvest ng dahon ng malunggay. Ganun pala yung nangyayari. Pipitas lang sa mga kapitbahay hanggang doon sa makompleto nila yung requirement nila for the day. Sige. Wow! Harvest mo to? Matamis? Matamis, Kuya? Hindi, bayabas yan, hindi asukal. Okay ha. Oo nga naman, di ba? Kung tubo yan, matamis yan eh. Bayabas eh. Nahulog ko, hindi mo nakita. Kuya, thank you ha. Ingat po rin eh. Ito, daming bunga. Okay yung ano ni Kuya eh. Ang dami. So, kung nagala po yung sasakyan. Tapos isang buwan na bagong babalikan Oh siya. yes, opo, 1 month. Dapat pala, kung may taniman ka, madami, tapos Yun nga po yung naging heart namin noon. ganun Na dapat. magtanim kami ng 1,000 na puno. Yun nga po yung nagbuto kami sa pita. Kaso nga lang po, hindi nga siya tumino. Ngayon nga po, pinrown ko yun eh. Tinry namin kung gaganda kasi nagsilaki na yung mga puno niya. Makikita po yun kung gaganda. Kaya nga po, yun nga yung pinagkukuha ko yung pinakapuno niya. At itinanim ko naman dito. Gusto niyo po makita yung pagtubo niya or... Sige, punta na rin. Tara. Paano siya... Itong bahay ni Richie. Laki ah. Ginagawa mo bahay mo. Second floor po namin. Ganito po siya nag-i-start. Okay. Ito na oh. Opo. Ngayon po nakikita. Ilang araw mo 2 weeks na po yan. 2 weeks. Iba wala po eh. Talagang pinambakod mo. Opo, siya na lang ginamit kong bakod. Kaya masarap nga po ako kung ang bahay mo nasa bukid eh. Oo. Kasi makakapagtanim ka ng mga halaman. Ito po, 1 month na. Itong kamote mo na to pang ano no, laman no.
Hindi po, tinatalbosan po yan. Talbosan yan? Kasi namin yan. Yung nasa isang din namin. Ah, Ito, 1 month na po ito. 1 month. Buhay na Nauna yan. po namin ito. Sakto eh. Opo. Buhay Pero na kasi yan. nagkaroon na sunog din na siga. Namatay yung iba. Pero hanggat nabubuhay yung pinakaugat niya, ano siya, Ito. tubo. Kahit ganyan ka pala kakalapit. Opo, kasi pag lumago naman siya, Kasi tatanggalan mo eh. tumataas naman. Ginawang bakod. Ganda. Kesa po kung ano kakaibakod ko, yun na lang nilagay ko. Bahay ni Richie oh. Bahay ni Richie. Si boss namin. Wala po. Oo. Pero 2 taon ko nang pinapagawa yan. Inuunti-unti mo. Hindi po kasi siya kaya gulpihin eh. Magkano nang gastos mo dyan? 500 po yan. Oo, yan. 500. Tapos po, dahil nasunog yung church namin, na dyan po muna kami nagagawain. Kaya hindi pa po kami dyan nakatira. Ano bang church niyo? Christian Born Again po. Okay. Alam ko na itatanim ko. Malunggay na. Malunggay, tanglad, kamote. Pag tag-araw. Pag tag-araw. Basta po yung kamote, December to February. Mahal. Alanganin. Mahal. Inaabot siya ng 60 per kilo. Kamoting din yan. Talbos. Talbos. Sila po yung dalawa kasama namin nagmamalunggay. Ayan yung dalawa na yan. Mag-asawa. Saan? Sige. Ito. Nagmamalunggay din sila. Saan kayo kukuha kay Vito? So galugan niya yung buong barangay kung sino may mga malunggay. May mga ruta-ruta po kung tinatawagin. Ha? Saan kayo ngayon? Bago silang. Sunod kami sa inyo. Sunod po tayo sa kanila para po makita natin yung harvest. Ganun no. So buong alam nyo na lahat. Bagong Silang, San Juan, Buliran, sa may Kamya, sa Banga-Banga, Balite, Bantog. Alam din na kayo namimili. Opo, kami rin po nag-iikot. Tapos yun naman pong isang biyahera, yung kay Ate Ona. Di ba may nauna po sa amin? Yan naman po iba, nila. Meron din silang ruta sa may Batasan, Salangan, basta sa San Miguel po. Around San Miguel. Sama tayo kay Vito. Na lang tayo, makiangkas na lang kaya tayo. Saan? Tricycle. Pwede naman po. Tara po. Je! Sasakay si ate. Mag-iikot. Ayan. Ba't may mga fish pan dito? Dati po kasi nag-alaga ng tilapia. Dati po kasi bukid to eh. Ngayon na-develop lang po. Dahil dumami yung bahay. Kaya po binabaha po yung lugar na yan. Mga puno ng malunggay, mga rinukuhanan po. Dapat pala kahit na kung may 1 hektarya ka, hindi ka na mamimili. Opo, yun po talaga dapat. Hindi na, no? Opo. Kaya mo na yung i-program na araw-araw may harvest. Opo, meron na siyang ikutan. Iikot. Opo. O mag-ariendo ka na lang ng 1 hektarya. Ay, yung bukid mo sana, eksakto sana yon. Opo, kaya nga lang po yun yung naging problema namin, kaya hindi po namin tinuloy eh. Dahil nga nagkakaroon ng ayaw niyang lumago. Ngayon, makikita ko nga po doon sa pinrown ko, kasi na po yun. 2 taon na po yun. Oo. Hindi pa po namin nakaharvestan ng maayos. Baka kailangan lang ma-prune. Yun, pinrown ko nga po. Kahit nung tag-ulan, hindi kumanda? Hindi po. Ayaw talaga niya, nagdidilaw po siyang pilit. Ba't kaya? Parang ang gusto niya po yung mababasa siya tapos matutuyo rin kaagad, ganon. Ayaw niya yung laging basang-basa. Oo. Baka sobrang nagpuputik yun pag kasi palayan eh. Oo po, malamang. Dahil sa ganong sistema. Tapos yung isa naman po namin tinanim, doon sa may kabilang sapa naman, pitak din yun.
Mas nauna yon, puro sanga naman niya po tinanim ko. Oh. Nilanggam naman po siya, nagkakaroon ng langgam itim. Ayaw rin niyang gumanda. Malamang yung ayaw niya yung ano, nababasa, Laging basa. Laging basa, ayaw niya. Kasi nga kahit hindi mo yan dinidiligan, ito yung mga nasa gilid ng kalsada, hindi naman dinidiligan. Opo, mas maganda pa nga po ganyan. Lalo pag tag-ulan po, maganda po talaga sila. Kaya po pinakamura ang malunggay pag tag-ulan. Pag tag-ulan. Maliban lang kung babagyo. Kasi nasasangal yung mga sanga. Oh. So nag-try din sila Richie mag-establish ng farm, ng malunggay farm, but apparently yung kanilang farm lot ay hindi suitable sa malunggay. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin silang kumukuha ng mga dahon ng malunggay sa iba-ibang baryo malapit sa kanilang lugar. May peste ba? Ang malunggay? Oo. Higad lang po. Higad. Opo. Pagkatagaraw lang naman po siya meron. Pag tag-ulan, wala. Oh. Ayan o, like that. Ayan po. Mga natutuyo po yung dahon ng Oo. ay, Araw-araw, ganito ang ginagawa niyo? opo, araw-araw po yan. Si Mrs. mo, sinong ka-alternate niya magbenta? Pagka po maaga nakaka-uwi, hindi na po ako pumapalit. Pero kapag ka po yung ginagabi sila ng uwi, pumapalit po ako. Ikaw ang pupunta kinabukasan. Opo, ganon. O kaya every 3 days, ganon. Mga kayong dalawa lang talaga. Opo. Sipag nyo rin, oh. Dati po yung nanay ko talaga biyahera. Oo. Tapos nais na po siya na magkasakit yung... Ah. Nagkahalos sabay po kasi sila ng father ko. Oo. Then, kami po yung nagtuloy. Oo. Pero nahinto rin po kami dahil dati po talaga alokbati yung specialty namin. Okay. Eh, nung namatay nga po yung father ko, hindi na kami nagtanim. Oo. Tapos, yan, malunggay na po natutunan namin. Paano mo naman nakita yung malunggay? Yung nagsimula po nung sa katabi nga po namin na isa. Yung katabi namin isang nagbibiyahe, nauna po sila sa amin Oo. na nagmalunggay. Oo. Ayun, doon po namin natutunan. Nakita nyo maganda? Opo, maganda. Dahil di naman po nila na isusupply lahat ng kailangan. Okay. Eh, magkatabi lang din po kasi kami ng pwesto eh. Oo. Ano sabi niya? Kinumpetensya mo siya? Hindi naman po, okay lang sa kanila. Bali, tito ko rin po yun eh. Tito mo rin. Opo. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.